Mapayapang araw po sa inyo lahat, mga senyores, mga maginong magmamanok. Sa bawat ruweda sa Pilipinas, iisang dugo ang laging bukang bibig ng mga tao. Ito ay ang tinatawag na bloodline na Kelso. Ang bloodline na Kelso ay may katangian ng bilis, talino at tapang. Ito ay nagmula sa Amerika hanggang sa ating bakuran. Ito ang kwento ng Kelso. Paano nga ba nagsimula ang linyadang ito at bakit hanggang ngayon ay tinuturing pa rin itong King of the Ring? Ang Kelso ay nagmula sa Amerika. Ito ay likha ng isang Amerikano na si Walter Kelso. Ang linyadang ito ay ipinangalanan kay Walter Kelso. Mula sa Indiana, USA, hindi lang siya basta breeder, isa siyang magsasaka na may matalas sa mata pagdating sa kalidad ng manok. Ang original na Kelso ay pinaghalong White Hackle at Old Family Red Shapplers. Layunin ni Kelso na makabuo ng manok na hindi lang malakas kundi may utak sa laban. May utak sa laban, parang maisip pagdating sa laban. Ano nga ba ang dahilan kung bakit paborito ng marami ang bloodline na Kelso? Ang bloodline na Kelso ay may katangian bilang isang tactical fighter. Ang Kelso ay kilala sa pagiging smart. Hindi sila basta sumusugod. Sila ay tinatawag na thinking fighter. Nag-aabang sila ng pagkakataon bago sumugod. Ang Kelso ay mayroon din katangian ng speed and power. Bagamat sila ay matatalino, ang bilis na kanilang pag-atake ay sapat para tapusin ang laban sa isang pitigan lang. Ang Kelso po ay madaling kondisyon. Mabilis sila maka-adapt sa sistema o weather condition na isang lugar. Madaling kondisyon because of their ability of easily to adapt. Yan ang tatawag na adaptability. Kaya madaling kondisyon ang mga Kelso at kaya nilang lumaban kahit anong klaseng laban. Maging ito ay speed type o power type. Dito sa Pilipinas, ang Kelso ang naging pundasyon ng maraming tagumpay na bloodlines. Dahil sa ating klima at paraan ng pagpapalaki, ang mga Kelso ay lalong nagpapakitang gilas. Sila ang naging bread and butter ng marami nating mga sikat na breeder. Dahil sa consistent na performance nito sa ruweda. Ang Kelso ay higit pa sa isang lahi. Ito ay simbolo ng kasaysayan ng sabong. Mula pa sa kamay ni Walter Kelso hanggang sa mga kamay ng mga Pilipinong breeder ngayon. Ang legasiya ng manok na ito ay patuloy na naglalabasan sa mga derby. Ang Kelso ay talagang masasabi natin pinakasikat at pinakarespetadong bloodline sa mundo ng game fowl. Ito nga ay ang Kelso. Maraming breeders ang nakakaalam sa pangalan ng Kelso, ngunit hindi lahat
ay alam ang kwento sa likod ng bloodline na ito. At kung bakit hanggang ngayon ay patuloy itong ginagamit sa iba't ibang breeding program. Ang Kelso bloodline ay pinangalan kay Walter Kelso, isang kilalang breeder na nagkaroon ng malaking ambag sa mundo ng game fowl. Sa pamamagitan ng maingat na pagpili at pagpaparami ng kanyang mga manok, nakabuo siya ng isang pamilya ng game fowl na nakilala sa iba't ibang panig ng mundo. Hanggang sa kasalukuyan, ang pangalang Kelso ay mananatiling isa sa mga pinakakilalang bloodlines sa game fowl community. Bakit nga ba sumikat ang Kelso? Isa sa kadahilan kung bakit sumikat ang Kelso ay dahil sa katangian nito na consistency pagdating sa laban. Maraming breeders ang humanga sa bloodline na ito dahil sa magandang katawan, dahil sa kanyang alertness, dahil sa magandang body formation, body contour, body structure, magandang disposisyon at kakayahang maipasa ang magagandang katangian sa mga susunod na henerasyon o offspring. Dahil dito, naging paborito itong foundation bloodline ng maraming breeders. Isa rin sa mga dahilan na kung bakit buhay na buhay pa rin ang pangalan ng Kelso hanggang ngayon. Because ang Kelso ay very versatile na game fowl. Marami ang gumagamit ng Kelso bilang bahagi ng kanilang breeding program upang pagsamahin ng iba't ibang kanais-nais na katangian mula sa iba't ibang bloodline sa pamamagitan ng pag-cross. Kaya naman hanggang ngayon, marami pa rin tayong naririnig at iba't ibang Kelso crosses at pamilya ng Kelso. Ang kwento ng Kelso ay hindi lamang tungkol sa isang bloodline Isa rin itong paalala kung gaano kahalaga ang tamang selection, maingat na breeding, at mahabang pasensya at consistency. Ang magandang bloodline ay hindi nabubuo sa isang araw. Ito ay bunga ng mahabang panahon ng pagmamasid, pagpili at dedikasyon. Hanggang dito na lang po mga maginoong magmamanok, mga senyores. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe po kayo sa aking maliit na channel. Maraming salamat po sa inyong suporta.